Update po sa ating fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. Sa ngayon, may naipon na tayo na 73,000 pesos sa ating GCash. And hopefully bukas, makakaabot na ito ng 100,000 at papadala na ulit natin sa kanila. As of now, ang total tulong na naipadala na sa Brave 14 plus 3 is 736,000 pesos. So, ang gustong tumulong, magpadala sa kanila, ito po ang ating GCash. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Kung nasa ibang bansa kayo magpadala, kailangan nyo ng city address, Cagayan de Oro City. Ang street is Barangay Patag. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Pinoy Showbiz. Babala ni Attorney Ligutan na kung hindi daw makonvict si BP Sara baka mauwi sa people power. Ano ba ito? Magkakagulo kapag hindi na-impeach si BP Sara. Meaning yung na-convict ha. Attorney Ligutan ayaw na makakita ng panibagong people power sa EDSA. Ayaw umano ni House Private Prosecutor Amando Ligutan na mauwi sa panibagong people power revolution ang anumang magiging resulta ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pagharap sa Rotary Club of Manila, sinabi ni Ligutan na mas nais niyang makita ang mga opisyal ng gobyerno na napapanagot sa pamamagitan ng mga mekanismong itinakda ng konstitusyon sa halip na sa pamamagitan ng kilos protesta o pag-aalsa ng mamamayan. Gayunman, malaking hamon ang pagkondena kay Duterte dahil kailangan ng 16 na boto mula sa 24 senator judges upang siya ay mahatulan na matanggal sa pwesto. Pinagdidebatehan din ang mismong legal na usapin tungkol sa kinakailangang bilang ng boto na ayon kay Ligutan ay dapat linawin ng Supreme Court. Aniya, mahalagang marisolba ang isyong ito sa legal na paraan upang matiyak na ang anumang magiging desisyon sa impeachment trial ay naaayon sa konstitusyon. Grabe ang title Magkakagulo kapag hindi na-impeach si BP Sara. Ano ba yung na-impeach na nga siya, di ba? Kaya nga nagkakaroon na ng trial dahil na-impeach na siya ng House of Representatives. Ang next step ngayon is makonvict ba siya or ma-acquit. Okay? Na-impeach na siya. So, anong basihan ni Attorney Ligutan na baka magka-people power? Baka ang iniisip niya, yung kay Erap Estrada noong 2001 ba yun? Nang dahil sa nag-walk out ang mga prosecutors, dahil ang desisyon ng impeachment court is ayaw i-open yung envelope na yun, second envelope, nag-walk out. So pag walk out ng mga prosecutors, yun na, nagrally na ang maraming tao sa EDSA, kaya napilitan ang Armed Forces of the Philippines na mag-withdraw ng support from the sitting president, which is Iraq. Okay, so paano mag-people power ngayon na i-people power nila si BP Sara? Vice President lang siya. Tapos, malapit ng eleksyon, ano ba yan? Kung ang ongoing ang trial is si Pangulong Marcos, baka pwede pa. Hindi naman. Malaking kaibahan yan, Attorney Ligutan. Hindi katulad ng panahon kay Erap, kasi presidente siya. Ito vice president lang. Wala na talaga. Sige lang. Karapatan niya yan. Kaya lang, paano sila makakuha? Pag mag-rally nga sila, yung mga DDX, pagsamahin mo na lang, loyalist,
Hindi nga sila makaipon ng 10,000 yung mga loyalist mag-rally. Ganyan din yung mga dilawan. Hindi sila makaipon ng katulad ng iglesia. Ang iglesia, nung peace rally nila, yung ayaw nilang ng impeachment, ilan? Halos 2 million. Kaya ba nilang mag-ipon ng kahit 100,000? Lalangawin ang inyong people power. Makipagpustahan ako. Yes, sigurado yan. Pagdating ng panahon na magbutuhan ng mga senator judges at ma-acquit si BP Sara, may magrarally. Kailang lalangawin pa rin, I tell you. Kasi sa ano ngayon, sa WR numero, ang pinakamalaking grupo, yung political o partisan group, DDS, 37% ang mga maka-Duterte. Ang maka-Marcos, 18% lang. Ang maka-Dilawan is 20% lang. And then yung remaining 24% ay mga what I call it, mga neutral. Hindi masyadong nakikialam sa politika. So, paano kayo mag-people power? Oh. So, maganda yung pahayag ng impeachment court spokesperson Attorney Tungol na parang imposibleng mabago yung ruling ni Senator Chis Escudero na 16 ang conviction votes, not unless na makialam ang Supreme Court. Sinasabi ni Attorney Ligutan na dapat linawin ng Supreme Court. Hindi naman sila magsampa ng dapat as early as now, magsampa na sila ng petition sa Supreme Court para ang Supreme Court mag-decide kung ilan talaga ang conviction votes. As of now, wala pa rin nagsasampa ng kaso. Ibig sabihin, ang Supreme Court hindi na makikialam. So, ibig sabihin, 16 ang conviction votes. So, paano sila makakuha ng 16? Wala. Kaya sigurado, panalo na po ang ating minamahal na BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Okay, maing adlaw na ako karon sa balay ni Lola Rosita Umpitan. So mo ni ang yang balay diri sa Barangay San Miguel, Sitio Mauswagon. So luoy kayo ang balay sa mga tigulang nga atong tabangan og gyero. Okay, so mo ni ang sulod nga bahin sa balay nilang lola. So kung ulan, tulo na gid kaayo sila. So luoy gid kaayo ang kahimtang nila ni lola. Okay, so ginapuy ang panin nilang lola mo nang ilang kahimtang. So mo ni ang nahatag nila nga yero nga digis na pulo ka buok. Mo ni nga yero. Okay, so mauni sila si lola ug lolo, mga senior citizen ni sila nga atong matabangan og yero. So lola, kay natabangan man mo gyero, so kinsa man ang inyong ipaatop? Si Eric, So inyo ang apo. akong bata. Oo, so silang lola, so magkuan pa sila sa ilang apuhan nga magpatabang sila. So nakaabot naman ang yero, so magpatabang na lang silang lola. So dili pa ninyo mataod karon lola, nag-asa din yung apo lola. Ito dito, So nilakaw pa. So pila na imong edad lola? 78, Si lolo. 85. So mga senior na gyud ay lagi sila. So lola, natabangan naman mo, so maka puli na gyud mo sa inyong atop. So Itali na amin. Salamat sa Ginoo ug kadtong nagtabang sa amo nga gatagan magsin. Hinaot mi nga daghan pa ang matabangan kay aron malipay sad. okay, sige lola, o si lolo po. Doon sa imong masulti lolo. Magbiyukid ka. Salamat to Ginoo. Matabang.
Sige, salamat po. Salamat, Lord. Sige. Salamat Lord sa duha lugar.